Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay nagsalita at sinabi, "Oo Prinsesa Lin, si Haring Ken ay nananatili sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Para samahan ang mga kasundaluhan na protektahan ang lahi ng mga mangkukulam na elf." Sabi ni General Oliver. Nang marinig ito ni Prinsesa Lin, ito ay nagsalita at sinabi, "Mabuti naman kung ganon General Oliver." At si Prinsesa Lin ay dahan-dahan naglakad pasulong at tumungo sa mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing elf na wala ng mga buhay. Nang makarating na si Prinsesa Lin sa mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing elf, si Prinsesa Lin ay nagsalita at sinabi, "Mga ilang oras pa lamang ang lumipas nang nangyari ang paglusob sa ating imperyo. Dahil ang mga katawan ng ating mga kasundaluhan na mga wala ng buhay ay hindi pa ganon nangangates. Kaya maaari ngang wala ang aking ama dito. At sa mga oras na ito kung nandun nga siya sa lugar ng mga mangkukulam na elf, ang aking ama ay ligtas sa mga oras na ito." Ngunit ang malaking tanong General Oliver, sino ang may gawa ng ganitong klaseng karumal-dumal na gawain? Sino ang mga lapastanganan na gumawa ng ganitong sa ating mga kasundaluhan? Sino ang naglakas ng loob na salakahin ang ating imperyo? Ang mga lapastanganan na mga nilalang na iyon ay aking pananagutin sa kanilang ginawa. Kailangan natin malaman kung anong lahi ng nilalang ang gumawa ng kalapastanganan na gawain na ito sa ating lahing elf. General Oliver, kung ang mga kasundaluhan na iyong kasakasama sa paghahanap sa amin sa lugar ng sagradong harang ay gumamit ng mga kabayo, mga isang araw pa bago sila makarating dito. Tama ba? Sabi ni Prinsesa Lin. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay sumagot at sinabi, "Mahal na Prinsesa Lin, ang mga kasundaluhan na aking sinama upang hanapin kayo ni Ginoong Vin ay ang mga kasundaluhan na natatangi sa ating lahi. At ang mga kabayo na kanilang gamit ay ang mga kabayo na nagtataglay ng kakaibang katangian sa larangan ng pagtakbo. Kaya hindi aabutin ng isang araw bago makarating ang ating mga kasundaluhan dito. Mga ilang oras lamang ay nandito na ang mga kasundaluhan na iyon na nasa aking hanay. Nakakatiyak ako Prinsesa Lin, bago sumapit ang gabi ay nakarating na sila dito sa imperyo ng ating lahing elf." Sabi ni General Oliver. Nang marinig ito ni Lin, ito ay nagsalita at sinabi, "Mahusay kung ganon General Oliver. Kailangan ko ang mga kasundaluhan na nasa iyong hanay. Ang bilang ng mga kasundaluhan na nasa iyong hanay ay nasa 1,000 kasundaluhan. At sila ay nagtataglay pa ng natatangi lakas at katangian sa pakikipaglaban. Kaya kinakailangan na makabalik agad sila dito sa ating imperyo, habang wala pa ang mga kasundaluhan na nasa iyong hanay General Oliver. Sa ngayon kailangan na muna natin makausap ang aking ama at kailangan niya malaman ang nangyari dito sa ating imperyo. At mas kailangan natin malaman kung anong nilalang ang lumusab dito, at gumawa ng pagpaslang ng ating mga kasundaluhan." General Oliver, oo nga pala, nais ko na sana tumungo ngayon sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Ngunit kanina habang nalipad tayo, tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, ang kaharian ng aking ama sa loob ng imperyo natin ay hindi ko napansin at natanaw. Huwag mo sabihin na ang kaharian ng aking ama ay winasak ng mga nilalang na tumungo dito. Sabi ni Lin sa pagkagulat, at ito ay mabilis na naglakad at sinabi, "Halika General Oliver, silipin natin ang kaharian ng aking ama.
Ang mga kasambahay na naroon ay wag naman sana. Sabi ni Lin sa malakas na tono. Labis nag-alala si Lin sa mga kasambahay na nasa loob ng kaharian. Dahil ang mga kasambahay na mayroon sa loob ng kaharian ni Master Ken ay lubos din pinapahalagahan ni Lin. Samantala, nang marinig ni General Oliver ang sinabi ni Prinsesa Lin, ito ay napaisip din at agad-agad na sumunod at naglakad din ng mabilis. Si General Oliver at sumunod sa likuran ni Prinsesa Lin. Samantala, si Sophie ay patuloy sa paglalakad at nagpasya itong tumungo at hanapin ang libingan ng mga hari at reyna ng lahing elf. Upang hanapin ang pinaglibingan ng kanyang ina. At si Sophie ay muling napabulong sa kanyang sarili at sinabi, nasaan kaya ang libingan ng mga sinaunang hari at mga reyna dito sa loob ng imperyo? Kailangan ko makita muna ang libingan ng aking ina sa libingan ng mga sinaunang hari at reyna. Kung maaari ay hukayin ko ang buong libingan upang makita ko ang buto ng aking ina ay aking gagawin. Sa aking pag-aaral ang buto ng mga mangkukulam na elf ay kulay abo. Samantala ang buto ng mga normal na elf ay kulay puti. Kaya malalaman ko agad kung buto ng aking ina ang aking mahuhukay dahil sa kulay nito. Dahil nakakatiyak ako na tanging katawan lang ng aking ina na nagmula sa lahi ng mangkukulam na elf ang nilibing ng palihim sa libingan ng mga hari at reyna. Dahil ang lahat ng mga nakalibing roon ay may pagkakakilanlan. Sabi ni Sophie sa kanyang sarili. Samantala, sa hindi kalayuan, habang naglalakad sila General Oliver at Prinsesa Lin, ay may nakikita silang isang figure ng babae na naglalakad. At si Lin ay nagsalita at sinabi, hindi ba si Sophie ang babaeng iyon General Oliver? Sabi ni Prinsesa Lin. Nang marinig ito ni General Oliver ito ay nagsalita at sinabi, tama kayo Prinsesa Lin, si Miss Sophie nga ang babaeng naglalakad na iyon. Nang marinig ito ni Lin, ito ay nagsalita at sinabi, anong ginagawa niya dito sa imperyo at sino ang kanyang kasakasama? Huwag mo sabihin General Oliver. Kung nandito si Sophie ngayon, ang aking ama ay nandito din sa oras na ito. At ang nangyari dito sa imperyo at sa kanyang kaharian ay kanya niya nang nalaman. O baka sa nangyaring paglusob sa ating imperyo ay nandito na talaga sila ama kasakasama sila Sophie at matandang Los. General Oliver bilisan mo tawagin mo si Sophie. Kumilos ka na ng mabilis, sabi ni Prinsesa Lin. Nang marinig ito ni General Oliver ito ay nagsalita at sinabi, masusunod mahal na Prinsesa Lin. At si General Oliver ay kumilos ng mabilis na para bang isang hangin. At sa ilang minuto si General Oliver ay nakarating agad kay Sophie. Laking gulat ni Sophie na parang may isang malakas na hangin ang lumapit sa kanya. Lalo na ang makita niya ang isang figure na nasa tabi niya agad. Ngunit hindi pa niya lubusan nakita ang figure ni General Oliver dahil sa bilis ni General Oliver na parang isang hangin. At si Sophie ay mabilis na paatras ng ilang hakbang. At labis na napatingin si Sophie kay General Oliver. At si General Oliver ay biglang nagsalita at sinabi, Miss Sophie, paumanhin kong nagulat kita, sabi ni General Oliver. Nang marinig ito ni Sophie, ito seryoso nagsalita at sinabi, ikaw pala General Oliver. Labis mo akong nabigla, akala ko kung sino na ang nilalang na tumungo sa akin ngayon. Paumanhin kong dumistansya agad ako sa iyo General Oliver. Dahil ngayon kasi ang imperyo ng ating lahi ay sinalakay. Sabi ni Sophie, nang marinig ito ni General Oliver. Ito ay nagsalita at sinabi, nauunawaan ko Miss Sophie, tama ka sa pagdating namin dito sa imperyo ng ating lahi. Ay bumungad agad sa amin ang mga katawan ng mga kasundaluhan na nagmula sa ating lahing elf na mga wala ng buhay. Ang mga katawan ng mga kasundaluhan na nagmula sa ating lahing elf ay mga nakakalat sa unahan pa lang ng gate ng imperyo. Kaya alam na agad namin na may nangyaring hindi maganda sa loob ng imperyo natin na ito. Oo nga pala Miss Sophie. Ano palang ginagawa mo sa imperyo Miss Sophie at sino ang iyong mga kasama? Maaari ko bang malaman kung kasama mo sila Haring Ken ngayon? At kung nasa mabuti bang kalagayan si Haring Ken? Sabi ni General Oliver. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, tama ka General Oliver. Ang mga kasundaluhan na labis na nagbabante dito sa imperyo ay walang awa na pinagpapaslang ng ibang nilalang. Ginawang ng kalapastanganan na gawain ang ating lahing elf General Oliver. Ang aking Lola Los at si Master Ken ay aking kasakasama ngayon na tumungo dito sa imperyo. Galing kami sa lungsod naming mga mangkukulam na elf.
Sabi ni Sophie. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay nagsalita at sinabi. Miss Sophie, nasaan ngayon sila Haring Ken at si Matandang Los? At maaari ko bang malaman kung may nadatnan kayo o nakita nyo ang mga nilalang na sumalakay sa ating imperyo? At pumaslang sa mga kasundaluhan ng ating lahing elf. Sabi ni General Oliver. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi. General Oliver, sila Lola Los at si Master Ken ay nasa kanyang kaharian. Ngunit dahil sa mga nilalang na sumalakay dito sa ating imperyo at sa kaharian ni Master Ken. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!